po ay naririto po ang inyong kapatid na si Ricardo Rodriguez upang muli po ay tayo po ay mag-video kagaya po ng aking pinangako na susulit po tayo sa mga hindi nakapagtalakay na pagkakataon. Nais ko pong mag-share sa inyo ng pagpapatuloy ng aral na sa palagay ko po ay pakikinabangan ng marami. Marami po ang nagbabaliwala sa mga nahayag, mga sistemang panimula sa pag-iespiritual. Bago po makapagbuhay ng mga gamit, makapagkonsagra, maging ng sarili, ay dapat po muna unang-una po ay naka-prepare po ang lahat ng materialis na gagamitin. Gaya po ng kandila, kung meron po kayong ara, omo, tapos nasa table po ang mga kukonsagrahan, halimbawa po medalyon, aklat, librito, testamento, panyo, meron din pong insenso at kamanyang na nakahanda. Meron din pong, kung meron po kayo yung ulan na sahod, unang sahod sa Mayo, unang ulan ng Mayo. Kung wala naman po, ay pwede naman po yung tubig na hinaluan ng asin. Meron din po langis, no? Pagkatapos po, dapat po naka-alahado ang mga panalangin. Hindi po pwede na ang gusto kagad natin ay gamit, pakinabangan ng mga gamit, o gusto po ng karamihan kagad nasa mataas na kagad silang andana. Sa spiritual po ay walang shortcut. Kailangan po talaga pagdaanan, lalong-lalo na po yung mga unang hagdan. Kaya ito po ang nais kong ibahagi ngayon sa lahat. Kung paano po ang gagawin na pagsisimula, maging bumuhay, magkonsagra, magdebosyon, magpoder, magpondo, kung ano pa man po. Ang una-una po ay dapat po tayo po'y manalangin sa Diyos Ama. At ang isa pong mabuti, magandang panalangin sa Ama ay ang Ama namin mismo. Ngunit sa akin pong gagawing halimbawa, ang aking Ama namin na uusalin ay ang Latin version ng Ama namin, ang Pater Noster. Ngunit bago po ako magpatuloy, please like, share, and subscribe, and click the notification bell para kayo ay laging updated sa ating future videos. At gayon na rin po, text po sa aking cellphone number or call po kayo, o either PM po kayo sa akin sa messenger account ko, o click the FB link below. Tapos may redirect kayo automatically sa aking FB page. So ito po ang ating pagpapaumpisa ng ating panalangin. Pater Noster. Pater Noster, qui is in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua,
sicut in caelo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis de vita nostra, sicut et nos dimitimus debutoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Dapat po may simbolo po tayo ng anuman sa Panginoon. Ang isa pong pinaka mabuting simbolo ng Panginoon ay ang krus. At dito po'y tayo'y mananalangin. Dahil ang ating Panginoon ang siyang tumubos at naglilinis sa atin sa ating mga kasalanan, mabuti na tayo'y manalangin sa Kanya upang ang ating mga kasalanan ay Kanyang patawarin, gawin tayong karapat-dapat sa Diyos Ama, upang ang ating mga gagawing pananalangin, pagtangan ng mga gamit, pagbuhay, pagkonsagra, pag-iingat, so on so forth, ay kasihan ng ating Panginoon. So bilang pagpapaumpisa, ito po ay may pamagat na Anima Christi. O Diyos ko, ikinalulumbay ko ang aking mga kasalanan at ipinangangako ko na di na ako muling magkakasala sapagkat napakabuti mo at ako ay iniibig mo. Anima Christi, Sanctissima Sanctificami, Corpus Christum Sacratissimum Salvami, Sanguis Christe Pretiosissime, Enebrame, Aqua Lateris Christe Purissima Mondame, Sudor Vultus Christe Virtuosissime, Saname, Pasio Christe Pissima Confortame, O Bone Ausua Custodime, Intra Vulnera Tua, Abscondeme, non permitas me, separare ante ab hoste maligno dependeme, in hora mortis bucame, ubeme, venire ante et puneme, uxta teut cum angelis et archangelis, tuis laudem, referent finito et infinita saecula saeculorum. Amen. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Corpus Christi atom peccatum, egusum Jerusalem barsedit, labame, salvame. Pangalawa ay dapat meron din tayong Sanctissimo Trinidad y Sagrada Familia. At ito'y ang ating susunod na panalangin para sa Sanctissimo Trinidad at sa Sagrada Familia. Yeshua Domino, Niño, Yeshua quem templa el Niño, Yeshua Maria y Josep, et verbum actumes, et habit in nobis. Angelorum Domino Ave Veritas Notis Pulistas, Sabitularo Belila Leniste, Nazarenum Atamia Mitam, Noderegnum Cabibinio Cabilignum Momentum Tisde, Sapitisem Subsum Sanctum. Dapat din tayong manalangin sa Espiritu Santo. Siya'y ating tawagin na siyang sa ating kapanahunan ay sinugo ng Panginoon upang sa atin ay gumabay, magbigay ng mga bagay na ating pangangailangan, magbigay ng kaaliwan, ng mga bunga
ng Espiritu at ng mga kanyang mga kaloob. Ang pananawag sa banal na Espiritu, Beni Sancte Spiritus, Repletorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende. Bene Sancte Spiritus, et emitus coelitus lucis tuae radium. Bene Pater Pauperum, Bene Dator Munerum, Bene Lumen Cordium. Sa ating pong pananalangin sa Ama, sa Anak, sa Sanctissimo Trinidad y de la Sagrada Familia, at sa banal na Espiritu, ay pwede na po tayong mag-umpisa ng anumang ating gagawin. Ang tanong, ano ba ang susunod na pagpapaumpisa sa espiritual? Walang iba kung tayo'y may mga gamit gaya ng mga medalyon, mga kalmen, mga panyo, o kidlat, o omo, o mga kahoy, o mga ginawang bao, vials, bote, etc., o mga talisman, o mga mutya na gaya nitong mga mutya ng baging, o etc., etc. Mabuting ang mga ito'y ating linisin. Gaya ng mga medalyon, ito'y dapat linisin sa 4 na elemento. Purification. So, ang una, ang mga ito ay lilinisin natin sa pamamagitan ng salita, ng elementong hangin, salita. Ang pangalawa, ito'y para ang mga masasamang elemento, sa medalyon po ang pinag-uusapan natin, pero sa ibang gamit. Ang mga medalyon po kapag bago, ito po para mamatay ang mga negatibo nito, ito po'y ibabaon sa lupa. So yan po, pumapasok tayo sa elementong lupa. At pagka ito'y nakuha na, within 3 days, ito po naman ay ating ipupurify o lilinisin sa pamamagitan ng tubig na may asin o sa unang ulan sa Mayo. At pagkatapos po, ito po'y ibibilad natin, bilad, nakahang, tatain, metali, na nakaharap sa sikatan ng araw, sa silanganan. At ito po'y 7 araw na pasisikatan sa araw at buwan. Kung sinasabi ko po, kapag ang medalyon po ay bago. At pagkatapos po mapadayon ito sa nasabing 4 na elemento, mabuti pong ito'y linisin ng metal polish. Sa una lang po, yun doon lang po sa pagkakataon na yun ng metal polish. At pagkatapos ay ang mga susunod na paglilinis na sa medalyon ko, ito'y dumodumi. Kung meron kayong, basta wag na siyang gagamitan ng metal polish. Pwede naman ninyong gamitan ng, halimbawa, toothbrush,
O kung meron kayo yung grinder na meron siyang panlinis na napapalitan yung panlinis ang gagamitin. Pero ang pupunas nyo po ay langis. At kung ito'y itatabi ninyo, tatago, ito'y i-sprayan ninyo o bubuhusan ninyo ng pabango. Kung meron po kayo yung oil o langis ng sampagita, ay mas mabuti po kung kayo po'y marunong maglangis ng sampagita. At yun, ang paraan ng paglilinis sa medalyon. Dumako naman tayo sa kidlat, bato-omo, at mga kahoy. Ang mga ito'y may likas na silang enerhiya. Ngunit mas mabuti na ito'y linisin natin sa pamamagitan ng tubig na may asin. At pauusukan natin sa insenso at kamanyang. Ganon din po yung medalyon, pauusukan din natin sa insenso at kamanyang. Sama pa natin halimbawa mga aklat, librito, testamento, at mga panyo. Kung meron po kayong mga gawang bao, may mga talisman, may mga bote, vials, habak. Ito po naman ay nililinis natin sa pamamagitan ng salita at ng tulong ng kandila at insenso at kamanyang din. Ngunit, take note, ang mga kagaya nito na mutya ay hindi pwedeng gamitan ng mga panalangin ng tubig na may asin. So, ang tanong, paano lilinisin ng mga mutya? Kung meron po kayong mga tubig, bukal, batis, yung mga natural na source ng tubig, pwede po yung gamitin nyo sa mga mutya para panglinis. At hindi po pwedeng ito'y pausukan ng insenso at kamanyang. Take note din po. Ang pwede pong gamitin sa kanilang insenso ay yung incense stick. Yung ginagamit ng mga Chinese. Meron po naman mga nabibili niyan. Kahit po sa online, sa Lazada, Shopee, wow, nagko-commercial na. Meron po tayong mabibili niyan via online. Yung mga ganito po, incense stick. Para po siya mapalakas, sila po'y sinagan sa full moon. So, halimbawa po, dapat po expected ninyo yung paglabas ng bilog na buwan. May kalendaryo po kayo. Updated kayo. Bago pa man po sumikat ang buwan, siguro po, mga 3 or 4, mag-prepare na po kayo. Ilagay nyo po yung tables, alam nyo po masisinagan siya ng buwan. Tapos meron po doon sa table, may nakatirik na 2 kandila, may incense stick, tapos po, di nasa gitnang ganyan yung mga mutya ng table. At pagkatapos, meron po kayong kahit anong offering. Pwede po ang honeybee, alak, sigarilyo, kahit anong prutas po.
Tapos kanin po. At may konti din pong ulam. So, yan po ay bilang paumpisa sa pag-aalaga ng mga gamit. So, take note po, iba't iba po ang pamamaraan ng paglinis. Bukod po sa paglilinis ng sarili na napakauna po, kagaya po ng dasal na Anima Christi. Ito po'y panalangin paglilinis sa ating sarili. Paghuhugas ng ating mga kasalanan. Bago po natin lilinisin ang anumang mga gamit, baka po linis tayo ng linis ng mga gamit. Pero ang ating po mga sarili ay hindi natin nililinis. Hindi po dapat yun. Kaya po, may sistema po sa pag-iispiritual. Hindi po madali ang pag-iispiritual. Ano po? Kailangan po dito, gusto nyo talaga yung ginagawa nyo. Meron kayong heart or what you will do or what you are doing. Pangalawa, meron kayo nito. Sentido común. Dahil ang espiritual ay isang napakalawak na bagay. Kapag dito'y makitid ang inyong kaisipan, meron po nababaliw sa pag-iespiritual. Kaya nga po siguro maraming loko-loko. Siguro tinamaan na ang kanilang mga pag-iisip. Siguro ang kanilang mga pag-iisip ay tumakas na sa kanila. Sa Bible lang nga po, pagbabasa ng Biblia, ay meron na nababaliw. Sapagkat ang espiritual nga po ay hindi madali lamang. Ito po'y komplikadong bagay. Ay kung kaya po ito'y nangangailangan ng iba yung kaisipan. Hindi po pagiging henyo ang tinutukoy ko. Kaya sabi nga po sa Biblia na ang karunungan ng tao ay kamangmangan lang sa Diyos. Ano po ibig sabihin? Maghanap na po tayo ng super henyo sa mundong ito. Sa pananaw po ng Diyos, ang taong yon ay mangmang. Pero kabaligtaran po, yung mga henyo naman po ng Diyos, yung matatalino para sa Diyos, sa mundong ito ay mga baliw. Para sa mundong ito, ang matatalino sa Diyos ay mga bobo. Opo. Bakit po? Unang-una, syempre po, kagaya ng mga nabanggit natin na paglilinis ng mga gamit. Pag ito po'y nakita ng iba, sasabihin, ano ba yung pinaggagawa mo? Kapag tayo po'y nananalangin, ano po sasabihin ng karamihan? Nag-aaksaya ka ng panahon mo. Etc. etc. So dapat po, unang-una po, pag kayo po'y mag-i-spiritual, tanongin nyo po muna ang inyong sarili. Kaya nyo ba? Handa po ba kayong magsakripisyo? Handa po ba kayong mapagsabihan ng mga kapwa ng kung ano-ano, sukat na masasakit na salita? Sapagkat ipaplas po namin uli, ang sabi ng Panginoon, dahilan sa aking pangalan, kayo'y pag-uusigin din naman.
At yan po'y magaganap sa inyong buhay. Ah, Ako po'y naghahanap ng kaparaanan kung paano po ako mag-share ng lihim na kalinangan sa inyo. Dahil kagaya po sa gamutan, ay nais ko pong magbahagi sa inyo. Dahil ang panggagamutan din po ay may A, B, C, D, E, F, G. May mga una hanggang huli dapat na gawin. Bago po kayo manggamot, hanggang matapos ang inyong panggagamot, at ang mga bagay-bagay na dapat ninyong gawin sa inyong ginagamot. Ano ang mga dapat ninyong sabihin o gawin? Nais ko po sana magbahagi sa inyo. Ngunit, ako po'y nangangamba. Bakit po? Kumbaga po kasi parang barel. Pag ako po'y basta namigay ng barel, para po sa hindi mga karapat-dapat, baka bigla na lang kung sino-sino ang paputukan. O kaya naman po, yung mga espiya, yung mga kalaban, mga mangkukulam, mambabarang, ay makapaghanda sapagkat nasabi na kung ano ang gawain. So yun po, kaya kahit willing po ako na mag-share sa inyo, ako po'y napapaisip Pasensya na po kayo. Kaya nga po, yun din na isang kadahilanan na ang ating mga pag-aaral ay nahinto. Halos buwan na po. Ilang buwan na nakakalipas. Sapagkat ang aking inisip, baka yung mga kalaban, espiya dyan, ay nagmo-monitor na. So sabi nga, pag yung magnanakaw ay napaghandaan, nakahanda na kagad yung pulis doon para ipahuli ka. No? Kaya, with that in mind, nakakabahala po, nakakatakot po. Kaya, yan po isang kadahilan ng po, ako po'y hindi namamahagi sa online. Pagpasensya nyo na po. Kaya kahit anong gusto ko, pagdating sa mga bagay ng lihim na kalinangan, ng mga dasalin, pangalan, etc., no comment po. Ito pong aking mga senior sa inyo, gaya mga panalangin sa Ama, sa Anak, sa Sagrada Familia y de la Santísima Trinidad, at sa panawagan sa Banal na Espiritu. Ito po'y mga common prayers, mga pundasyon. Nang sa gayon po'y tayo'y magkaroon ng access sa Diyos at sa Panginoon. Upang tayo po'y maging guided ng Banal na Espiritu. Pero pagdating sa mga aplikasyon, ito po'y hindi na nararapat pang malaman o mapasakamay, lalong-lalo na ng mga hindi karapat-dapat at ng mga espiya at ng mga kalaban.
Kung kaya po, unang panahon pa lamang, ang lihim na kalinangan ay ipinapasa from mouth to ear. Po. So, personal po. Kaya sa una pa man pong video ay sinasabi ko yan. Ngayon, paano, sabi iba, paano naman po ako malayo? If there's a will, there's a way. Ako po nag-aaral, at sabi ko na rin po yan sa aking unang video. Dumayo po ako na iba't ibang lugar, probinsya, bundok, kahit mga wild river tinatawid ko. Ang mga kagubatan na madulas, pinapanik ko. Para lang po ako'y makapunta sa matatanda upang ako'y matuto. Dahil ako po'y naniniwala na hindi naman po yung maestro o matanda ang pupunta doon sa estudyante. Ngayon po dahilan sa pandemic, sa ating po mga anak, ay may sistema tinatawag na module learning or online learning. Pero sad to say, dito po sa spiritual, ay hindi po pwede ang online learning na ginagawa ng iba. Sa kadahilanan pong aking mga unang nabanggit. At ako po'y naniniwala din, kung online learning lang kasi ang mangyayari. Ang mangyayari lang dito, ang iiral lang ay pera. Aminin po natin yan. Wala pong mangyayaring panliligaw. Kasi po sa panliligaw, malaking bagay po ang panliligaw. Dahil dito'y nakikilala ng husto ang maestro at ang kanyang estudyante, vice versa ang kanyang estudyante sa kanyang maestro. Nagkakaroon sila ng bonding. Kaya yan po'y parang father and son relationship, yung mentorship. Po. Kaya yan po'y ipinapasa o pinapamana from mouth to ear. Dahil sa pagpalagay ng matanda o ng maestro, nakarapat dapat talaga ang isang tao. At kung hanggang saan ang baitang na dapat yung estudyante. Dahil po bilang tao, may kanya-kanya po tayong kakayahan. Halimbawa po, ang aral po, bibigay lang po ako halimbawa, ang aral po ay merong 33 grade. 33 baitang. Eh yung tao, may kabutihan siya. At siya'y handang magsakripisyo. Lahat na ng katangian na mabuti ay nasa kanya. Ngunit, ang kakayahan niya o ang grado niya ay nasa grade 10 lang. So, hindi siya pwedeng turuan ng maestro na matanda
ng pang grade 11 to 33. Kasi nga hindi siya dapat sa ganong baitang. Ano po kinoconsider ng maestro? Ng matanda? Yung kapasidad, total capacity ng isang tao. At nasa Biblia po, paplas din po namin yan. Hindi po lahat ay tagapagsalita ng ibang wika. Hindi po lahat ay tagapaggawa ng milagro. Hindi po lahat ay tagapagpalayas ng demonyo. Hindi po lahat ay guro. Hindi po lahat ay tagapagpagaling ng may sakit. Kung kaya po, meron pong limitasyon ang bawat tao. Kung saan po ang kanyang limitation, hindi naman po yun dapat niya ikalungkot. Wala pong magagawa. Hanggang dun siya. Kaya, kailangan nga po ang personal guidance na isang maestro o ng matanda para na i-guide yung isang estudyante at alam kung hanggang saan talaga siya dapat. Kapag ito'y hindi magampanan na isang maestro matanda, ay hindi siya tunay na maestro. Dahil ang isang maestro ay marunong mag-guide ng tama, marunong siya mag-akay ng tama sa kanyang estudyante o inaakay. Alam ko po sa ating kapanahunan, marami pong taong instant master. Ano po yun? Yung nakakabasa lang sa social media. Yung nakakapanood lang sa YouTube. Dahil dito sa YouTube dami ako nakikita. Very daring. Kung ano-ano mga pinapakitang mga orasyon. Much worse, mga pangalan pa. Kung ito'y pinananampalatayanan talaga nila na totoong pangalan ng Diyos na napakabanal at mga orasyong mabibisa, bakit nila ito walang tahasan na ino-open sa social media? Not thinking na ang pangalan ng Diyos o mga mabuting orasyon ay pwedeng magamit sa hindi mabubuting bagay. Po? Kaya po marami sa panahon ngayon mga antingero, agimatero, na wala sa tamang landas. Oo, may tangan sila. No doubt about that. Pero, karapat-dapat ba sila sa kanilang mga tangan? Hindi ko po kayo dinidiscourage. Bagkus, ang mga sinasabi ko pong ito ay para magkaroon po kayo ng eye-opening. Maihanda ninyo, maiprepare ninyo ang inyong mga sarili sa mga ganitong bagay. Kung kaya nga po, may sinabi ang Panginoon, nung kanyang inaakay ang mga apostol upang kanyang turuan para nga maging mga apostol niya, kanyang ihahanda. Ano ang sabi niya? Iwan mo ang iyong magulang at mga kapatid. Iwan mo ang iyong hanap buhay kasi may nangingisda may nagkakarpintero, may kung ano-anong hanap buhay. Iwan mo ang iyong patay.
Iwan mo ang iyong kayamanan. Kasi kung negosyante, at sumunod ka sa akin. Pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin. Ano po ibig sabihin ng Panginoon? Hindi naman po, iyon nga po ang mistaken, nagkakamali sa mga nagbabasang Biblia. Kala nila, ayaw talaga ng Panginoon na ang tao yumaman. Di po. Sinabi po ng Panginoon yun, iwan ng kayamanan. Habang ikay nasa process ng pag-aaral sa spiritual. Iwan mo muna ang lahat ng bagay. I-priority mo ang Diyos. Sapagkat ito'y nasa Biblia, nakasulat plus. In everything you do, put God first. And He will direct you and crown your efforts with success. Sa pag-i-spiritual, iiwan muna natin kahit magulang, anak, asawa, kayamanan, trabaho, for the sake of spiritual. Pero once na tayo po'y nakukuha na natin ng spiritual, bumalik ka sa paghahanap buhay, kailangan mo yun. Bumalik ka sa iyong pamilya, kailangan mo yun. O kaya po, hindi po natin dapat tanungin, ano ba magaling na anting-anting? Ano ba magaling na agimat? Ang tanungin po natin unang-una dapat, nakahanda ba ako? Kaya ko ba? Kung hindi, wag po muna natin umpisahan at itabi po natin mga ito. Hanggang dumating ang pagkakataon na sa palagay po natin, ay kaya na natin. Na nakahanda na tayo. And that is mastery. And that is perfection. Para ma-perfect natin, ma-master natin ang spiritual. Kailangan 100% nakapokus tayo dito. Time, devotion, life, money, everything will be put to the line. Kaya po, tayo po'y nag-iisip kung paano nga po ang ating magiging sistema. Kung paano po ako makapag-relay sa inyo. Kung paano po ako'y makakapag-share sa inyo. Hindi ko po alam hanggang kailan ako makakapag-share ng mga vlog sa inyo. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ako makapag-share ng mga gamit sa inyo. Hindi ko po alam hanggang kailan ako makapagbibigay ng guidance sa inyo. Bakit? Bakit ko po mga nasabi yun? God knows. Only God knows. Kahit po gustuin natin isang bagay, kapag may tinadhana ang Diyos, and that's it, siya nawa. Wala po pwedeng tumutol, wala po pwedeng tumanggi. Natatandaan ko po ang isang tao ng Diyos, si Propeta Jonas, na siya po'y pinili ng Diyos upang sabihin sa bayan ng Ninive
na sila'y magsipagbago. Kung hindi, ay parurusahan ng Diyos ang kanilang bayan. Dahilan na makapangyarihang bansa noon na Ninibe sa panahon ni Jonas, natakot siya. Sabi niya, paano ko sasabihin yun? Paano kung patayin ako ng hari? Kaya ginawa niya, inisip niya, baka makatakas siya sa Panginoon. Naglayag siya, sakay siya ng barko. Pero alam niyo ba, sa kagitnaan ng laot, biglang nagkaroon ng matinding dilubyo. Malalakas na alon, malakas na ulan, at hangin, na halos gigibain o ilulubog yung barko na kinasasakyan ni Jonah. Kaya nagpapanik yung mga taong kasama niya sa barko. Sa pagkaalam ni Jonas na siya ang dahilan noon, dahil tinatakasan niya ang Diyos, sabi niya, ako ang dahilan ng lahat ng ito. Ihagis niyo ko sa dagat upang maligtas niyo ang inyong mga sarili. So, syempre, mga tao, gusto naman ika niya. Ay, siya ka ikadahilan yan eh. Ginawa si Jonas, init siya sa tubig. Ngayon, may balyena na dumating. Kinain si Propeta Jonas. At doon sa loob ng balyena, si Propeta Jonas ay nanalangin. At siya'y nagsisi sa kanyang kasalanan sa pagtakas sa Panginoon. Sa pagtanggi sa iniuutos sa kanya ng Diyos. At sa ikatlong araw, nakamamangha, iniluwa ng balyena si Propeta Jonas. At nung laking gulat niya, nung iniluwa siya ng balyena, nandun na siya sa pangpang ng kaharian ng Ninibe. Inihatid siya ng balyena. At doon, naglakas loob na siya. Pasok siya. At sinabi niya na sa hari, sa buong Ninibe, yung gustong ipasabi ng Panginoon sa kanya. Alam nyo, nagbago ang Ninibe. Dahil sa kanyang babala. Sa babalang binigay ng Diyos sa pamagitan ni Propeta Jonas. Nagbago sila. Kaya imbis na parusahan sila ng Ninibe, parusahan sila ng Diyos pala, correction, ay pinagpala ang bansang Ninibe sa panahon ni Propeta Jonas. Kaya sa aking pananaw, kagaya nangyayari sa ating kapanahunan, dahilan sa pandemic, marami ang namatay, marami ang nagbibingid buhay, at maging tayong nabubuhay ay may mga pangamba. Isama pa dito ang kahirapan. Dahil marami na wala na hanap buhay at marami pa hindi nakaka-recover hanggang ngayon. Tayo po'y magsisi sa ating mga kasalanan. Tayo po'y manalangin sa Diyos. At yan po'y nakasulat. Plus po. If my people will humble themselves and seek my face, turn from their wicked ways,
I will hear from heaven. I will forgive their sins. And I will heal their land. Kaya ako po'y naniniwala ito po ang pinakasusi sa atin, maging sa buong mundo. Pakumbaba tayo sa Diyos. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Ang mundo natin ngayon, dito lang sa Pilipinas, ano po nangyayari? Meron na nga pong pandemic, meron na nga pong kahirapan. Patayan pa dito, patayan pa doon. So ano po mangyayari sa atin pagka ganyan? Pag nagpatuloy ang ganyan sistema? Dahilan sa ating pagmamatumigas sa Diyos. Tayo din ang mahihirapan. Kaya't hinihimo ko kayong lahat. Magpakumbaba na tayo sa Diyos. Magsisi na tayo sa ating mga kasalanan. Talikuran na natin ang mga kasamaan. Manalangin tayo't manampalataya sa Diyos. O, kaya nga po nasabi ko sa nakaraang video, huwag na po tayong magdebate. Huwag na po tayong mag-iringan. Huwag na po tayong magyabangan. Panahon na po para magkaisa tayo. Panahon na po para tayo'y magpakumbaba. Ngayon, kung pagpapatuloy niyo po ang inyong mga gawain sa kabila ng mga babala, sa kabila ng mga magagandang advices, ang nakasulat din naman sa Biblia, kung ano ang inyong itinanim, yun ang inyong aanihin. Ang kaligtasan po naman ay individual. So, kung magiging katwiran nyo, kanya-kanya na, bahala na. Bahala na po kayo. Gaya nga po ng kasabihan, sungay nyo, dala nyo. Buntot nyo, hila nyo. So, kung gusto nyo po magtampisaw sa kahirapan, sa mga peste, at much worse, gusto nyo mag-dancing, sa init naglalagablab na apoy sa impyerno, na may dancing light ng apoy doon. Kaya sa inyo po yan. Bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng freedom of choice. Ngunit sana lamang po, dalangin ko sa Panginoon, huwag na pong humantong doon. Hanggang sa muli po, ito po ang munting paalala ng inyong abang lingkod, si Ricardo Rodriguez. Para po sa mga interesado sa mga gamit o anting-anting, click the link in the description box down below para po kayo ay mapunta sa aking Facebook page at paki-like ninyo rin upang kayo ay laging updated sa iba pang darating na aking katuruan. Ad Mahorem Dei Gloriam.
barikay ka Yahuwah, bish mereheka. Yahuwah, panabeleka, bikuneka. Isya Yahuwah, panabeleka, biyashem leka shalom. Rux Sancte Pater Benedicte. Amen.